katarungan, kalayaan. Puri tayo, Espiritu, ibalangin ay awin mo. Pagkalabing puso namin sa katotohanan ay akitin. Iwanag ka sa aming karinlan, puso namin iyong tahanan. Ang bayan namin iyong gabayan, tungo sa katarungan, kalayaan. Tayo magdiwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, linggo ng Pentecostes, sinilang ang simbahan upang tayo ay maging karapat-dapat sa paggabay ng Espiritu Santo. Buksan natin ang ating puso at aminin natin ang mga pagkukulang at pagkakasala na ating nagawa. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kapayapaan
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong maganap ng 50 araw ang Pasko ng pagkabuhay. Ang mga nagkaiba-ibang bansa ay iyong tipunin upang ang ngalan mo ay sambahin sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang sinasabi niya, bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nila na ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroroon ng litid at ng man. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako. Sabihin mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay." Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, pinabayaan. Kaya nga, magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan. Ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibubukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay, at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyong ako ang Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Espiritu mo'y suguin, at panayong baguhin.
Puri ka, Poong Diyos, nitong aking kaluluwa. Ang Panginoong Diyos, kay dakila mong talaga. Ang taglay mong kasuotay, dakila rit marangal pa. Nababatbat ka, Poong Diyos, ng liwanag na maganda. Espiritu mo'y sumugin, oo, nanayong papuri. Sa daigdig, ikaw poon, kay rami ng iyong likha. Pagkat ikaw ay marunong, kaya ito ay nagawa. Sa dami ng nilikha mo'y nalaganapan ang lupa. Purihin ang Panginoon, o purihin mo nga siya. Espiritu mo'y sumugin, oo, nanayong papuri. Lahat sila'y umaasa, sa iyo ay nag-aabang. Umaasa sa pagkain na kanilang kailangan. Ang anumang kaloob mo ay kanilang tinatanggap. Mayroon silang kasiyahan pagkat bukas ang iyong palad. Espiritu mo'y sumugin, oo, nanayong papuri. Espiritu mo'y sumugin, oo, nanayong papuri. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, alam natin na hanggang ngayon, ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos, ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-aampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hinihintay natin ng buong tiyaga. Gayon din naman, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin, sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal, ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Halina, Espiritu, sa sinagbuhat sa'yo. Kami liwanagan mo, Ama ng maralita. Dulot mo'y pagpapala upang kami magkusa kay bigat patnubay sa amin mananahan.
ang tamis ng iyong buhay, ginhawang ninanais, lilim namin sa inip, kapiling bawat saglit, lubhang banal na ilaw, kami iyong silayan, ngayon at araw-araw, kapag di ka nanahan, ay walang kaganapan. Ang buhay namit dangal, marumi palinisin, lantay panariwain, sakit namin gamutin, kami gawing matapat, sa pag-ibig magalang, lagi sa tamang landas, tugunin naming luhod, kami bigyang malugod ng iyong pitong kaloob, gantimpala'y bigay sa hantungan ng buhay, ligayang walang hanggan. Espiritong aming tanglaw, kami iyong liwanagan, sa ningas ng pagmamahal. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sa huli at pinakatanging araw ng pista, tumayo si Jesus at malakas na sinabi, "Ang nauuhaw ay lumapit sa akin at uminom. Ayon sa sinabi ng kasulatan, mula sa puso ng nananalig sa akin,
ay dadaloy ang tubig na nagbibigay buhay. Tinutukoy niya ang Espiritong tatanggapin ng mga nananalig sa Kanya. Nang panahong iyon, ay hindi pa naipagkakaloob ang Espiritu Santo, sapagkat hindi pa nagaganap ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Linggo ng Pentecostes, ipinadala ang Espiritu Santo, isinilang ang simbahan. Ang Diyos ay patuloy na nagmamahal sa pamamagitan ng patnubay na Kanyang isinugo, ang Espiritu Santo. Bilang pasasalamat, palakpakan natin ang Panginoon. Birthday po ngayon ng simbahan. Narinig natin sa unang pagbasa, ang Espiritu Santo ang nagbibigay ng buhay. Ang Espiritu Santo ang nagbibigay sa atin ng lakas. Naisilang ang simbahan dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. At totoo, tayo po'y nagdadasal. Tayo nagsisimba. Tayo ay gumagawa ng napakaraming dakilang bagay. Dahil una, pinuspos tayo ng Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nandito na po sa ating puso. Kaya lang minsan, nakukulob, sinisiil. Hindi natin hinahayaang gumalaw sa ating buhay. Pwede bang magkwento? Ito po'y matandang kwento, bata pa ako. Meron daw pong 3 bilanggo. Yung unang bilanggo, sabi, naku, ikukulong niyo ako. Pwede ba pag kinulong niyo ako, lagyan niyo ng maraming libro ng Abu Garcia? Pangarap kong maging lawyer, kaya lang makukulong ako eh. Pwede ba sa kulungan na lang ako mag-aaral, magre-review? So kinulong. Doon siya, isinarado yung pinto. 20 years siyang nakakulong. Yung ikalawang bilanggo, ang sabi, pwede ba pagpasok ko sa kulungan, lagyan niyo ng exercise equipment, barbell, dumbbell, kasi gusto kong lumaki yung katawan ko. Pinagbigyan naman. Nilagyan ng napakaraming exercise equipment yung kanyang kulungan. Sinarado yung pinto. Doon siya. 20 years. Yung ikatlo, medyo may bisyo. Ang sabi ng ikatlo, hindi naman ako nagbabasa, hindi ako nag-exercise. Pwede bang lagyan nyo ng maraming sigarilyo? Yung aking kulungan. Yun na lang ang gagawin ko. Nilagyan ng maraming sigarilyo ng kulungan. Sinarado yung pinto. Doon siya. 20 years. Pagkatapos ng 20 taon, lalaya na yung 3 bilanggo. Yung unang bilanggo, paglabas, iba na itsura. Mukhang napakatalino. At sumisigaw yung unang bilanggo. At ang sabi ng unang bilanggo, kailan ba ang bar exam? Magte-take na ako ng bar exam. Mukhang nag-review talaga. Magba-bar exam na daw siya. Yung ikalawang bilanggo, binugsan yung pinto at lumabas. Nagulat yung mga gwardiya, ang laki ng katawan. Purong muscle. Talagang medyo umuungod pa. Gumaganon pa. At ang sigaw naman ng ikalawang bilanggo, ang sigaw niya ay, kailan bang Mr. Universe? Sasali daw siya, palakihan ng katawan yun eh. Nagtataka ngayon yung mga gwardiya kasi bubugsan na nila yung ikatlong bilanggo. Palalayain na nila. Ano kaya daw ang epekto ng sigarilyo sa 20 taon? Binugsan nila yung pinto. At paglabas ng ikatlong bilanggo, nakakatakot. Nanlilisik yung mga mata. Talagang namumula. Maugat-ugat pa yung mga mata. At nakatayo lahat ng buhok. Galit na galit yung ikatlong bilanggo. Ang sabi ng mga gwardiya, naku, masama nga pala yung paninigarilyo. Ito sigurong epekto ng 20 years. Wala kang ginawa kundi manigarilyo ng manigarilyo. Sumisigaw yung ikatlong bilanggo. At ang sigaw ng ikatlo, bakit hindi niyo ko binigyan ng posporo? Nagets niyo po ba?
hindi pala nasindihan. Yung una, ginamit yung libro. Tumalino. Yung ikalawa, ginamit yung barbell. Lumaki katawan. Yung ikatlo, buti na lang, hindi ginamit. Pero galit na galit siya. Alam niyo po, ang Espiritu Santo, nandito na sa ating puso. Pero hindi natin kailangan ng lighter para magliyab, magapoy ang pagmamahal ng Espiritu Santo. Hindi. Kinakailangan nating bugsan lamang ang ating puso upang ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ay siyang maglagablab sa ating buhay. Bubugsan natin ang ating puso upang ang Espiritu Santo ang siyang manguna sa ating buhay at sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan. Sigurado, makagagawa tayo ng napakaraming dakilang bagay. Pakisabi nga sa katabi, nasa iyo ang Espiritu Santo. Pakisabi lang po, tandaan mo, nabinyagan ka, nakumpilan ka. Yung kumpil, confirm, kinukonfirm, nasa iyo nga. Nasa iyo ang Espiritu Santo, huwag ka na magduda. Kaya lang, baka nakukulob nga. Nakakita na ba kayo ng siga na walang apoy? Pero umuusok. Bakit walang apoy? Natatakpan. Paano mag-aapoy? Tatanggalin yung takip. Bubugsan. Natatakpan ng kasalanan. Natatakpan ng kamunduhan. Galit, puot. Bubugsan natin ang ating puso upang maglagablab ang kapangyarihan ng Espiritu Santo sa ating buhay. Palakpakan natin muli ang Panginoon. Ang Espiritu Santo ay ating kasama. Pag nag-aantanda tayo ng krus, sa ngalan ng Ama, sa noo, ng Anak, dito sa puso, Espiritu Santo sa balikat. Sino ba ang kabalikat mo ngayon? Ang kabalikat mo yung katabi mo. Ang Espiritu Santo ay kabalikat, katabi, kasama, gabay natin sa buhay. Pag binuksan natin ang ating puso sa Diyos, magugulat ka, sasamahan at gagabayan ka, palalakasin ka ng Espiritu Santo. Tatanungin ko kayo, sino ditong may problema? May problema ba kayo? Lahat tayo, may problema. Malaki problema natin. Meron ka bang problema sa asawa? O, ikaw, meron. Ako, wala. May problema ka ba sa anak? May problema ka sa magulang. Kalusugan. Ano pa ba mga problema natin? May problema ka ba sa katabi mo ngayon? Wala, mukhang mabait naman yan. Nagsisimba. Ano pa ba mga problema natin? Sino dito may problema sa pera? Meron ba? Marami, nagtaas kayo ng kamay. Lahat tayo may problema. Huwag mo na itanong kung may problema ka o wala kasi lahat naman tayo meron. Ay, tanong mo na lang, sino ang kasama mo? Sino ang kasama mo kapag humaharap ka ng iyong problema? Kasi kung ikaw lang, hindi mo makakaya. Mapapagod, manghihina, hindi mo makakaya. Hayaan mong samahan ka ng Espiritu Santo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kahit nagaano kalaki ang problema na yan, kahit nagaano kalaki ang pagsubok na yan, mapagtatagumpayan mo. At pwede mong sabihin sa problema mo, problema malaki ka, pero mas malaki ang pagmamahal ng Diyos. Taglay ko ang Espiritu Santo sa aking puso, mapagtatagumpayan ko ang lahat ng pagsubok sa buhay sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Tatanungin ko kayo, bumoto na tayo, meron pong nanalo ba yung mga kandidato nyo? Siguro wag na natin itanong kung nanalo o hindi yung kandidato. Ang gawin na lang natin, suportahan, ipagdasal, tulungan yung mga nanalong kandidato. Magbati-bati na yung dating nag-away-away dahil sa iba't iba yung kandidato. Ganun talaga pag-eleksyon. Kapag puspos tayo, napupuno tayo ng Espiritu Santo, magkakaroon ng kapayapaan. Ganun ang nangyari sa mga apostol. Iba-iba yung wika,
pero nagkaintindihan sila. Iba-iba yung kandidato, iba-iba yung lugar. Pero kapag puspos ka ng Espiritu Santo, magkakaisa tayo. At ang makikita natin, hindi yung pagkakaiba. Ang makikita natin, yung iisang pangangailangan natin na paunlarin ang ating bayang Pilipinas, ang ating inang bayang Pilipinas, magkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pakisabi nga sa katabi, magtulungan tayo. Magtulungan tayo. Tapos na yung away, bati-bati na tayo. Yung mga in-unfriend mo sa Facebook, i-friend mo ulit. Yung mga na nasabihan ng hindi maganda, tapos na yon. Magtulong-tulong tayo. Sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, magagawa po natin. Pero paalala ko lamang po, tandaan mo, tayo ay tao. Ang naihalal natin ay tao. May kahinaan, may pagkukulang. Hindi po kaya ng isang tao, dalawang tao. Hindi kaya ng lahat ng tao lamang. Kinakailangan natin ang Diyos upang ang bansang Pilipinas ay umunlad. Hindi pwedeng tao lamang. At huwag mong sisisihin ang gobyerno. Huwag mong sisisihin ang tao. Kasi lahat naman po tayo nagkakamali. Ang gawin na lang natin, huwag na magsisihan. Magtulungan. Magdasal. At hayaan natin ang Espiritu Santo ang siyang gumabay at magpalakas sa bawat isa sa atin. Mga kapatid, ngayon ay linggo ng Pentecostes. Isinugo ang Espiritu Santo. Tinanggap na natin ang Espiritu Santo. Huwag mong kulubin. Huwag mong hadlangan. Bagkus, bugsan natin ang ating puso upang ang siyang maghari, ang siyang magpalakas, ang siyang magpagalaw sa atin ay ang Espiritu Santo. Halina, Espiritu Santo, kinakailangan ka namin. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos, Amang makapangyarihan. Sa lahat ng may gawa ng langit at lupa.
Minamahal kong mga kapatid, idalangin natin na ang Espiritong bigay ng Ama ay ibuhos ni Kristong Panginoon sa lahat ng tao. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Upang ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga alagad na naghahayag ng mabuting balita ni Kristo sa mga dukha. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Upang ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga gumagamot ng mga kapatid nating may sakit na kanser o HIV. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Upang ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga kapatid natin na lubhang nahihirapang magbalik loob sa Diyos. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Upang ang bansang Pilipinas, ang ating mga parokya, mga pamilya at mga samahan ay magkaisa sa Espiritu Santo. Manalangin tayo. Halina, Espiritu Santo, sa sanlibutan. Ama naming mapagmahal, ang Espiritu ng buhay at pag-ibig na kaloob mo sa sambayanan ng iyong anak, ang siya nawang pumuspos sa puso't kaluluwa ng bawat nilalang sa sanlibutan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, puspusin mo sa pagbabasbas ng Espiritu ang mga alay na ito upang makapakinabang ang iyong sambayanan sa paglingap mong sumasagip sa tanan sa pamamagitan ni Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong iyong nilubos ang ginanap na pagtubos ng iyong anak na si Jesucristo na siyang nakaluklok sa kanan mo. Espiritu'y lumulukob sa mga taong tinubos.
na iyong itinampok bilang kapatid ni Kristo Jesus. Araw ngayon ng pagsilang ng binuong sambayanan ng iyong anak na mahal. Tanang tinubos na bansa, ikaw ang dinadakila. Espiritu'y lumilikha ng nagkakaisang diwa. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtisan, kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang ginagawa ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig
puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, at ni Luis Antonio na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Puspos ng Espiritu Santo, tumawag tayo sa Ama nating nasa langit. Inihiling namin kami, Diyos, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Pinagkakaisa ng Espiritu Santo, magbigay tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyong lahat. Peace be with you.
Mga kapatid, naririto si Kristo. Isinusugo niya ang Espiritu Santo. Tanggapin natin siya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na piging na aming pinakinabangan ay magdulot nawa ng alab ng Espiritong iyong bigay sa sinugong mga alagad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus na walang maliw ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw.
Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo, ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Taglayin ninyo sa inyong pag-alis ang kapayapaan ni Kristo. Alleluia! Alleluia! Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, binibintong ka namin, ngayon mo ang aming buhay at kaligtasan. O Padre Jesus Nazareno, iligtas. Ang susunod na programa ay rated G.